Maligayang pagbabalik sa Mystical Manga Recaps. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba at mag-enjoy sa ating kwento. Nagniningning ang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Ang malamig na hangin ng gabi at ang nararamdaman ng isang upahang mamamatay tao ay tila iisa ang ibinubulong sa kanya, nakaluhod si Rayon. Habang pinupuri siya ng kanyang guro dahil sa kanyang trabaho, idinilat ni Rayon ang kanyang asul na mga mata. Tiningnan siya ni Darius ng may seryosong mukha. Ngayong araw, mamatay ang binata sa sarili nitong mga kamay. Nakatayo sila sa ilalim ng madilim na langit habang kinakausap siya ni Darius. Nagpakita si Rayon ng kakayahang karapat-dapat sa kanyang posisyon bilang pinuno ng mga anino at mabilis na lumalaki ang kanilang pamilya. Pumikit ang lalaki at sumagot na ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Tinawag siya ng kanyang guro habang nakangiti. May aninong makikita sa lupa at nagtanong ang lalaki kung naniniwala ba ang kanyang tauhan na kailangan ng mga mersenaryo ang kalayaan. Muling pumikit si Rayon at sumagot na sapat na para sa mga anino ang sumunod sa mga utos ng kanilang Panginoon. Hindi nila kailangan ng nararamdaman. Tipid na ngumiti ang guro habang nakatingin sa ibaba, biglang may lumitaw na asul na hamog sa paligid niya. Galit niyang itinanong kung bakit kumikilos si Rayon ng ayon sa sarili nitong kagustuhan. Nanlaki ang mga mata nito at nagtanong kung paano niya napalaya ang kanyang sarili. Paano niya nagawang kumawala sa mind control? Pinagpawisan ng binata, hindi maintindihan kung paano nalaman ni Darius ang tungkol dito. Malakas na naghiyawan ang mga tao habang iniisip ni Rayon kung paano ginagamit ng pamilyang Robert ang mga kakayahan sa mind control para pamahalaan ang kanilang grupo. Kontrolado nila ang isang grupo ng mga assassin na kung tawagin ay mga anino, ginagawa nilang mga upahang mamamatay tao ang mga batang kinidnap o binili nila. Ang mga mamamatay taong ito ay handang ialay ang buong buhay nila para sa mga karumal-dumal at maduming gawain ng pamilya. Nakatago ang mukha ng bata. Sa madaling salita, ginagawa silang mga aso ng pamilyang Robert. Biglang sinira ni Rayon ang kanyang mga posas. Napasailalim din siya sa mind control, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isa sa kanyang mga misyon, nagawa niya itong sirain. Tumingin siya ng diretso at nagtanong kung paano nalaman ni Darius ang tungkol doon. Itinaas ng lalaki ang kanyang daliri at sumagot ng may nakakalokong ngisi. Sinabi niya na lahat ng mga mamatay tao ay may dalawang kwelyo sa kanilang leeg. Ang una ay ang mind control na nagawa namang itapon ng binata. Pagkatapos ay pumitik siya ng mga daliri. Habang pinag-uusapan ng pangalawang kwelyo, napatakip ng kamay si Rayon sa kanyang bibig nang makaramdam siya ng parang may nabasag. Nanlaki ang kanyang mga mata at may mga pulang pantal na lumitaw sa kanyang mukha. Napabagsak siya habang naglalabas ng pulang aura at nakahawak sa kanyang dibdib. Naramdaman ng binata na tila nilalagari ang kanyang puso. Ipinaliwanag ng guro na yon ay isang nagngangalit na uod. Nagnitngit ang mga ngipin ni Rayon at tumingin sa kanya ng may matinding poot. Isang parasito ang gumagapang sa kanyang puso at kinakain ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Kumikilos ito ayon sa utos ng talamak na kontrabidang ito. Mariing itinikom ni Rayon ang kanyang panga at sinabing napakalupit ng amo ng mga alipin. Siya rin ang lumikha sa uod na ito kahit nagpapanggap siyang simbolo ng katarungan. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Sumagot siya na hindi ito kalupitan kundi isang maingat na plano. Ngumiti siya at idinagdag na lahat ng tao ay may suot na maskara. Sinabi niya na ang kanyang maskara ay mas makapal at mas espesyal kaysa sa iba. Dumaloy ang dugo mula sa bibig ni Rayon. Kinidnap siya noong bata pa siya, noong wala pa siyang gaanong naaalala, inisip niya ang sarili bilang isang maninila. Inisip niya na pinalaki siya bilang isang asasin at asong pangangaso ng pamilyang Robert, kahit pa bilang pinuno ng mga anino. Nabuhay siyang walang puso at walang emosyon, biglang nasira ang mga gapos. Pagkatapos, aksidenteng nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na matutunan ang isang kakaibang kakayahan. Natutunan niya ang firing technique kaya naman nagawa niyang makalaya sa mind control, naglakad ang aso patungo sa bangin. Inisip ni Rayon na sa wakas ay makakalabas na siya sa mga anino at magiging malaya, ngunit kamatayan pala ang naghihintay sa kanya. Nakahiga siya sa lupa, hindi maintindihan kung anong kasalanan ang nagawa niya para mamatay ng ganito kawalang saysay, bigla siyang nagnitnit. Kuminang ng matindi ang kanyang mga mata at nagpasya siyang hindi siya pwedeng matapos ng ganito lang. Pinilit niyang tumayo. Inisip niya na kung mamamatay rin naman siya rito, dapat ay masugatan muna niya ang kanyang kaaway bago siya malagutan ng hininga. Nanlaki ang mga mata ni Darius sa gulat at nagtanong kung paanong ang alipin ay nakatayo pa sa ganoong kalagayan. Itinukod ng binata ang kanyang kamay sa lupa, hindi pinapansin ang mga sinasabi nito. Namuti ang kanyang mga mata dahil sa matinding galit. Pagkatapos ay ibinuka niya ng malapad ang kanyang bibig, sumisigaw na hindi niya tatanggapin ang kanyang katapusan ng may kahihiyan. Sumugod si Rayon. Itinuon niya ang daloy ng enerhiya sa lalaki. Napakunot ang noo ng amo ng mga alipin at mabilis na ikinumpas ang kanyang kamay. Isang diretso at matalim na liwanag ang rumehistro sa mga mata ng binata at biglang tumalsik ang ulo ni Rayon mula sa kanyang balikat. Bumagsak ito na bakas pa rin ang gulat sa mukha,
Ang wala ng ulong katawan ni Rayon ay natumba sa harap ng kanyang guro. Tumingin si Darius sa ibaba. Inisip niya na akala niya ay naharangan na niya ito. Ngunit ang basurang ito ay nagawa pang umatake bago tuluyang mamatay. Naglakad siya palayo at naisip na matagal na ring hindi ito nangyayari. Tiningnan ng lalaki ang sarili niyang sugat. Matagal na rin simula nang makagat siya ng sarili niyang asong pangangaso na pinalaki lang naman niya para gamitin at itapon. Tumingin siya sa gilid at sinabing pula na si Rayon ngayon, kaya wala na siyang dapat pang ipag-alala. Pumikit siya at inutusan ang ibang mga alipin na iligpit ang bangkay. Nakadilat pa rin ang mga mata ng binata. Naglakad palayo si Darius. Mga mandirigma sa buong kontinente. Puno ng batik ng dugo ang mukha ni Rayon at hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan. Wala siyang magawa. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng nagbabagang apoy at hinding-hindi niya matanggap ang pambabastos na ginawa sa kanya. Pinilit siyang mabuhay sa ganoong klaseng buhay nang walang sapat na dahilan. Nanlilisik ang mga mata ng kontrabida. Sa buong panahong iyon, laruan lang pala siya. Nakatayo ang lalaki sa harap ng mga alab habang iniisip ang pang-aalipustang dinanas. Hindi niya magawang perpektuhin ang teknik na Ring of Fire. Isang regalo iyon na nakuha niya sa kamay ng tadhana. Inisip niya ang Diyos at ang demonyo, at sa isip niya ay humihingi siya ng tulong sa kanila. Umaagos ang dugo sa ilalim ng katawan ni Rayon. Gusto niyang maghiganti sa kahit anong paraan. Bigla namang nagliwanag ang mahiwagang artifact sa tabi niya. Nagulat ang sistem na ang binata ang napili dahil sa tindi ng kanyang galit, pero patay na ang napiling sisidlan. Isang paru-paro ang lumilipad sa damuhan, nakatingin ang babae sa ibaba habang nakangiti at nakikipaglaro sa isang sanggol. Itinaas ng bata ang kanyang mga kamay, idinilat niya ang kanyang malalaki at mapulang mga mata. Niyakap ni Sylvia ang kanyang anak at sinabing napakagwapo nito. Ipinikit ni Rayon ang isa niyang mata at naisip na hindi pa rin siya sanay sa ganito. Binuhat naman ng ina ang kanyang sanggol. Sinubukan siyang turuan ng babae na magsalita. Nagsalubong ang mga kilay ni Rayon sa sobrang hiya. Muli siyang nabuhay bilang anak ng babaeng ito. Tumingin sa gilid si Rayon. Naaalala pa rin niya ang lahat ng nangyari sa dati niyang buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. Noong una, akala niya ay panaginip lang ang lahat kaya natulog lang siya sa loob ng 100 araw, pero lumipas ang panahon. Hindi siya nagising mula sa panaginip na ito. Tumingin si Sylvia sa bintana at sinabing napakaganda ng panahon. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at sinabing gusto na niyang makauwi ang pinuno ng kanilang tahanan sa lalong madaling panahon. Ngumiti siya at idinagdag na ang asawa niya ang magbibigay ng maganda at angkop na pangalan para sa kanilang anak. Tumingala ang bata sa kanya at naisip na hindi na talaga niya masikmura ang pangalang itinawag sa kanya noon. Inisip niya na baka sobrang busy ng pinuno ng pamilya dahil hindi man lang ito nagpakita kahit isang beses sa loob ng 100 araw. Napakarangya ng dekorasyon sa loob ng silid. Matapos siyang muling mabuhay, hindi nagkaroon ng pagkakataon ng binata na makapag-aral ng husto. Napagtanto niya na ito ay tahanan ng mga mayayaman at napaka-impluwensyadong tao. Napagpasyahan ni Rayon na mas mabuting muling mabuhay ng mayaman. Naalala niya ang pagmumukha ni Darius at ipinaalala sa sarili na kailangan niyang maghiganti. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng poot. Ang uhaw sa paghihiganti na bumalot sa kanyang katawan bago siya mamatay ay dala-dala pa rin niya. Pero gayunpaman, hindi siya dapat magmadali. Nakatayo si Sylvia sa gitna ng asul na alpombra habang iniisip ni Rayon ang kanyang sitwasyon. Hindi niya alam kung nasaan siya. Wala siyang alam sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Inisip ni Rayon ang dalawa niyang buhay at ang kanyang mga teknik. Hindi pa rin niya kayang kontrolin ng maayos ang firing technique. Kaya naman, kailangan muna niyang magtiis at maghintay. Tumingin sa gilid si Rayon. Tinagurian siyang pinakamagaling sa kasaysayan ng pamilya Robert. Seryoso ang kanyang mukha. Hinihintay niya ang araw na sa wakas ay makakapaghiganti na siya kay Darius. Handa siyang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Iniling ng bata ang kanyang ulo at naisip na ang malaking bahay na ito ay mas mataas pa ang antas kaysa sa dati niyang tinitirhan. Bigla siyang tumingin sa malayo, biglang pumasok si Helen sa silid at sumigaw ng malakas. Lumingon si Sylvia at nagsalita ang katulong. Sinabi niya rito na paparating na ang pinuno ng tahanan. Natakot ang babae nang marinig na dumarating ang kanyang ama. Lumapit ang katulong at sinabing huli na para magluto pa ng kahit ano para sa kanya dahil nakarating na ito. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia. Bigla silang napatingin ng diretso sa takot nang makarinig sila ng isang malakas na kalabog. Napanganga si Rayon sa gulat dahil sa kakaibang lakas na naramdaman niya. Tatlong madidilim na anino ang naglalakad patungo sa kanila. Naglakad pasulong ang lalaki. Ramdam ang matinding presensya niya. Nakasuot siya ng mahabang pulang kapa. Niyakap naman ng mahigpit ni Sylvia ang kanyang anak. Itinaas niya ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Lumapit ang ama sa babae. Bahagya siyang nagsalita habang itinuturo ang bata. Isang butil ng pawis ang gumulong sa pisngi ni Rayon. Nakikilala niya ang lalaking ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Glenn. Tinagurian siyang hari ng Hilaga.
Tiningnan niya ng seryoso at matalim ang sanggol. Mababakas ang takot sa mukha ni Rayon. Napagtanto niya na muli siyang nabuhay sa pinakamalakas na pamilya sa buong kontinente. Binuhat ni Glenn ang bata at sinabing simula sa araw na ito, ang pangalan niya ay Rayon. Mabubuhay siya sa isang tahimik na anino na parang hindi siya umiiral. Nanlaki ang mga mata ng sanggol nang makuha muli ang dati niyang pangalan. Parang pagpapatuloy lang ng dati niyang buhay, sumunod si Sylvia sa kanyang ama. Tinakpan naman ng mga kurtina ang mga bintana. Nakahiga si Rayon sa kama, iniisip kung tulog na ba ang lahat sa loob ng bahay. Bigla siyang naupo. Naisip niya na ngayong tapos na ang nakakasuffocate na 100 araw, sa wakas ay may pagkakataon na siya. Sa buong panahong ito, palagi siyang inaantok. Laging nandyan si Sylvia, kaya hindi magamit ng binata ang kanyang mana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpa siyang subukan ito. Ginaya ni Rayon ang posisyon mula sa dati niyang buhay at sinimulang paganahin ang Ring of Fire. Isang tao sa gitna ng kagubatan ang nag-iisip na ang karaniwang teknik sa pagsasanay sa buong kontinente ay kinabibilangan ng pagkuha ng mana mula sa kalikasan sa pamamagitan ng paghinga at pagkatapos ay pag-aayos ng aura sa dantyan. Pero pagdating sa singsing ng apoy, ibang-iba ito. Ang ningas ay nagliliwanag sa likuran ng tao na parang isang magong gumagawa ng bilog. Bumubuo ito ng singsing sa puso na nagpapahintulot sa iyong mapalakas ang stamina at mga pisikal na kakayahan. Hawak ng binata ang isang espada. Ginunita ni Rayon ang mukha ni Dara at naisip na kahit ito ay hindi mapapansin ang presensya ng singsing ng apoy. Inisip ni Rayon ang mga apoy at naisip na kung magagamit niya ang singsing para mapalakas ang kanyang katawan at espiritu at sa parehong pagkakataon ay mamaster ang mga teknik ng espada ni Zigart, ang paghihiganti sa tampalasan na yon ay hindi na lang magiging pangarap. Inisip niya ang amo ng alipin sa kanyang likuran. Tiningnan ni Rayon ang kanyang mga kamay at naisip na ang daluyan ng mana sa kanyang bagong katawan ay puno ng pinakamatinding ginaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at binilang ang 9 na baradong bahagi na pwedeng ikamatay niya. Inisip niya ang apoy at yelo, sa pag-aakalang dapat niyang pagsamahin ang dalawang enerhiyang ito. May isang puting buwan sa itaas ng kagubatan. Napayuko ang lalaki at naisip na mabagal ang proseso, pero walang naging problema. May lumitaw na mga malabong guhit. Tumagilid ang bata at nagulat na pagod na siya agad, kahit na konti pa lang ang nagagawa niyang pagsasanay. Tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang balat. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Binabantayang maigi ni Glenn ang kanyang apo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bata. Madilim ang kwarto. Pagkatapos ay sumapit ang umaga. Gumagapang si Rayon sa karpet. Gumagawa si Rayon ng mga tunog sanggol. Pinagmamasdan siya ni Sylvia habang nakangiti ng masaya at pinupuri siya. Namutla si Rayon at naisip na sa loob-loob niya ay isa siyang matanda, pero pakiramdam niya ay mamatay siya sa pagpapanggap na sanggol. Binuhat siya ng kanyang ina at naisip niya na mas naging madali ng tiisin ang enerhiya ng ginaw. Bigla siyang napatingin sa gilid ng makarin. Pumikit ang matandang nakasuot ng itim. Habang nakangiti, sinabihan niya ang babae na tito na lang ang itawag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rayon sa gulat nang makilala ang gusgusing santo. Inakala niyang isa itong matandang may hawak na tungkod sa kamay. Akala niya ay may taglay itong kapangyarihan sa pagpapagaling at banal na lakas, pero mukha lang pala itong palaboy. Hinawakan ng manggagamot ang kanyang baba. Ipinaliwanag niya na napadaan siya dahil nabalitaan niya ang pagsilang ng isang sanggol, kinuha niya ang bata at kinalong ito. Pinagmasdan ang kanyang mapupulang mata at gintong buhok, tumingala ang santo, at nagtanong kung ano ang pangalan ng batang lalaki. Nag-iwas ng tingin si Sylvia at sumagot na Rayon ang pangalan nito. Nagtanong ang manggagamot kung ito ba talaga ang ibinigay na pangalan sa bata. Ang ibig sabihin nito ay anino. Tumingin siya sa malayo at nagtanong kung ano kaya ang iniisip ni Glenn. Naisip ni Rayon na mukhang kaswal lang kung tawagin ng matanda ang hari. Mukhang magkalapit nga sila. Niyakap siya ng santo at sinabing pupunta muna sila sa kanilang lolo sandali. Bigla niyang ipinatong ang kanyang kamay sa katawan nito. Sabik na nanonood si Sylvia habang ang manggagamot naman ay napakunot ang noo. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang kalagayan ng bata. Pinagpawisan ang ina nang sabihin niyang may dalang sumpa si Rayon. Inabot niya ang bata sa ina at idinagdag na barado na ng malamig na enerhiya ang daluyan ng kanyang mana kaya magiging mahirap ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng babae sa takot nang sabihin ng santo na kung pababayaan lang ang lahat ng ganito, hindi na mabubuhay pa si Rayon. Bakas ang sindak sa mukha ni Sylvia habang sinasabing hindi ito totoo. Sinabi ng matanda na reresetahan muna niya ng gamot ang bata. Napalingon sila ng ibalita ng katulong na gustong makipagkita ng pinuno ngayon din. Pumikit ang manggagamot. Sabi niya, gaya ng dati, maling oras na naman ang napili ni Glenn. Naglakad siya papalapit kay Helen. Tumingin sa gilid si Rayon at naisip na walang nagbago sa mga nalaman niya tungkol sa kanyang sumpa. May luhang pumatak sa kanyang pisngi pero naisip niyang hindi ito problema dahil gumagamit siya ng firing ngayon. Nangangatal si Sylvia at tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mukha.
Pinunasan niya ito, at sinabing hindi niya kayang mawala ang kanyang anak. Niyakap siya ng mahigpit ng babae, at sumigaw na gagalingin niya ang bata sa kahit anong paraan. Lumuhod siya, at nangakong gagawa siya ng paraan anuman ang mangyari. Nanlaki ang mga mata ni Rayon. Nakaramdam siya ng matinding kirot at pintig sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang sarili noong nasa katawan pa siya ng isang mersenaryo. Dahil ayaw niyang makita ang ganitong eksena, iniabot niya ang kanyang kamay kay Sylvia, gustong patigilin ang pag-iyak nito. Napanganga siya sa sobrang gulat. Pinupunasan ng sanggol ang kanyang basang mukha, manghang-mangha ang babae habang nakatingin sa bata. Iniunat ni Raon ang kaniyang mga kamay sa kaniya, nanigas siya at nanlaki ang mga mata. Umiwas naman ng tingin si Glenn at nagtanong kung bakit napakaingay. Binuksan ng kaniyang anak ang mga pinto, binaliwala ang mga tili ng katulong. Kumaripas siya ng takbo papasok sa silid habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Napakunot ang noo ni Glenn at nagtanong kung anong klaseng pag-uugali iyon. Umiwas siya ng tingin at biglang tumahimik. Itinukod ni Sylvia ang kaniyang mga kamay sa sahig. Lumuhod siya, nagmamakaawa sa puno ng tahanan na iligtas ang kaniyang anak. Ang mga kalalakihan naman ay nakaupo lang sa mesa, hindi man lang. Tinitigan niya ang babae, na napanganga na lang sa gulat. Sabi niya, alam na alam ni Glenn ang totoong lagay ng kanyang apo. Napapikit siya at sumagot na magiging mahirap para kay Raon ang mabuhay bilang isang mandirigma. Wala siyang nakikitang dahilan para tulungan pa ang bata. Sayang lang daw ang pagtulong sa taong hindi naman mapapakinabangan ng pamilya. Umupo siya sa upuan at sinabing ito na nga ang apo niya. Ito ang batang dala ni Sylvia matapos nitong talikuran ang pamilya. Napaiyak ang babae nang sabihin ng hari na dapat pa nga siyang magpasalamat. Ibinigay na niya sa bata ang pangalang Sieghart. Agad namang hinawakan ng mga guwardiya sa braso ang babae sa utos ng pinuno ng angkan. Humahagulgol siya at sumisigaw, nagmamakaawa sa kanyang ama na iligtas si Raon, pero hinarangan siya ng isa sa mga tauhan. Napapikit na lang siya sa kawalan ng pag-asa. Nakataas pa rin ang kanyang kamay sa hangin. Tumalikod ang matanda at malakas na nagsara ang pinto. Napabuntong hininga ito at tinawag na matigas ang ulo ang kanyang kasama. Uminom si Glenn sa kanyang tasa at pinagpaliwanag ang manggagamot tungkol sa lagay ni Raon, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Inamin ng santo na ang mana circuit ng bata ay barado ng matinding ginaw. Habang tumatanda ito, lalong magiging delikado ang sitwasyon. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Sinabi niyang bahagyang naitaboy ng pinuno ang lamig gamit ang kanyang aura. Walang magiging problema pansamantala, pero halos imposible na para sa kanyang apo ang maging isang mandirigma. Itinaas ni Glenn ang tasa sa kanyang mga labi at sinabing sapat na sa kanya ang mabuhay lang ang bata. Ipinatong niya ang tsaa sa mesa. Nagtanong ang santo kung bakit iyon ang napiling pangalan ng hari para sa bata. Nagsalita ang lalaki. Habang hawak ang inumin, ipinaliwanag niyang ang Raon ay hindi lang basta nangangahulugang anino. Nakikita ang kanyang refleksyon sa tsaa. Dagdag pa niya, noong unang 1,000 taon, ang pangalang ito ay may ibang-ibang kahulugan. Maaliwalas ang langit sa tapat ng mansyon, napanganga si Raon habang iniinom ang mapait na gamot, lahat sila ay napapikit habang naghihintay. Naghihintay sila kung anong mangyayari, dinilat ni Sylvia ang isa niyang mata, inabot ni Raon ang kanyang mga kamay sa kanya. Napangiti ng may paghanga sina Sylvia at Helen. Nakita nilang tiniis ng bata ang pait ng gamot. Hindi napigilang maluha ng ina, nakatayo lang sila doon sa tapat ng bintana. Naisip ni Raon na talagang kailangan niya ang gamot na ito. Ngayong nararamdaman na niya ang init nito, napakunot ang kanyang noo. Itinuon ng bata ang init sa kanyang kamay. 2 taon na ang lumipas mula nang magsimula siyang magsanay gamit ang gamot na ito. Maliwanag na sa labas ng bintana. Masayang nakikipaglaro sina Sylvia at Helen sa kanya tuwing umaga at pagkatapos ng tulog sa hapon. Pagsapit ng hating gabi, nagsisimula na siyang mag-ehersisyo. Nakaupo siya sa tapat ng bintana. 5 na ang edad niya ngayon. May lumabas na system notification tungkol sa pagkakabuo ng ikalawang Ring of Fire. Napangiti ang bata habang nakatitig sa screen. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nagawa niya rin ito. Habang nakaupo sa kama, iniisip niya ang tungkol sa kanyang pangalawang Ring of Fire. Umiikot ito sa kanyang puso at bumabagtas sa nauna. Napatingin siya sa gilid nang may marinig siyang boses. Nilapitan siya ni Helen at nagpaalam na kukunin na ang mga labahan. Nagsimula ng magligpit ng mga sapin ang katulong. Tumingin sa gilid ang bata at inisip na hindi siguro nito nakikita ang screen. Bigla kasing may lumitaw na naman sa harap niya. Nangyari ito matapos niyang maabot ang unang antas ng ring. Napakunot noo siya dahil wala siyang ideya kung ano ang nasa harap niya. Nakikita na ang impormasyon tungkol sa kanyang skill. Lumalabas na isa pala itong system kung saan pwedeng makita ng isang aristokrata ang kanyang kasalukuyang lagay. Habang nakaupo sa kama, napansin niyang hindi ito nakikita ni Helen base sa reaksyon nito. Hinaplos ng bata ang kanyang baba. Naisip niya na hindi pa rin nawawala ang sumpa ng matinding ginaw at ang hina ng kanyang katawan. Tumingin siya sa malayo at naisip ang kanilang tahanan. Lahat ng tao sa mansyon ay nag-aalala kung komportable ba siya.
Kalong-kalong naman ni Sylvia ang kanyang anak. Pinagmamasdan siya ng ina habang tulog. Napangiti ng matamis ang mag-ina kasama si Helen. Umupo si Raon sa gilid ng kama. Napapikit siya at naisip na marami pa siyang oras, kaya hindi niya kailangang magmadali. Naisip niya ang pagbagsak sa gitna ng bukid. Ang hina talaga ng katawan niya ang dahilan kung bakit mabilis siyang mapagod sa kahit kaunting galaw lang. May apoy sa kanyang mga kamay. Siya ang tinaguriang pinakamagaling na assassin sa dati niyang buhay. Kapag naperpekto niya ang teknik sa espada ng Zighart, siguradong magagawa niyang pugutan ng ulo si Derus ng walang kahirap-hirap. Tiningnan ni Raon ang kanyang mga kamay at nagpa siya na huwag magpadalos-dalos. Alam niyang ang hayop na iyon ay isa sa pinakamalakas sa buong kontinente. Nakangisi pa ang tuso niyang amo. Naisip ng bata na kung uunahin niya ang paghihiganti ngayon, baka mabaliw lang siya at hindi kayanin ng isip niya. Lumingon siya nang marinig na may tumatawag sa kanya. Baka sa kanyang mukha ang pagiging kalmado. Nakangiting sinabi ni Sylvia na may pupuntahan sila ngayong araw. Nakaupo naman ang bata ng paka-Indian seat. May mga puting ulap na tanaw sa bintana. Naisip niya na may puwersa sa kontinenteng ito na nagpapanatili ng balanse. Mayroong 6 na hari at 5 demonyo. Habang umaandar ang karwahe sa kalsada, naisip niya ang pamilyang kinabibilangan niya. Ang pamilya niya ay kabilang sa 6 na hari. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Ang mga hari ang nagbibigay ng magandang impluwensya sa lahat. Ang mga demonyo naman ang sumisira sa kapayapaan ng kontinente, at bawat isa sa mga puwersang ito ay nagsasagawa ng isang seremonya para kilalanin ang mga abilidad. Papalapit na ang karwahe sa kastilyo, at ngayong araw na ang itinakdang recognition ceremony ng pamilyang Zighart. Maraming mga aristokrata sa loob. Nakagrupo ang ilang mga tao, at nagbubulong-bulungan na hindi raw lalahok ang pang-apat na anak ni Caroon. Pumasok na si Sylvia sa loob. Lumingon ang lahat at tiningnan siya ng may pangmamaliit. Pinagtititigan siya ng buong karamihan. Bakas ang pandidiri sa mukha ng mga kalalakihan doon. Mahigpit na hinawakan ng ina ang kamay ni Raon habang pinag-uusapan sila ng mga walang hiyang nasa paligid. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong habang sinasabi ng ibang aristokrata na hindi na raw sana siya pumunta pa rito. Napakunot naman ang noo ni Raon sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan kung may dahilan ba ang mga kamag-anak niya para pagsalitaan ng ganoon ang kaniyang ina. Naglalakad lang siya ng tahimik sa tabi nito. May tumawag pa sa kaniyang ina na makapal ang mukha. Galit na napasimangot ang bata. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang sabihin ni Sylvia na ayos lang iyon at huwag nang pansinin. Ngumiti na lang siya at umiwas ng tingin. Sinabihan siya ng ina na sa kaniya lang tumingin, mas hinigpitan pa ng babae ang hawak sa kamay ng anak. Sabay silang lumingon nang papasok na ang pinuno ng pamilya. Humakbang ng ilang beses pasulong ang hari. Tumingala ang bata at naisip na 5 taon na rin silang hindi nagkikita. Punong-puno ng mga gintong alahas ang lalaki. Umupo si Glenn sa kaniyang trono. Napakunot ang kaniyang noo at sinabing nandito na ang lahat. Bigla na lang, isang dambuhalang espada ang lumitaw. Tumingala ang bata at inakalang ito na ang Sword of Discernment. Napakunot ang kaniyang noo habang malalim na nag-iisip. Kapag ipinatong niya ang kaniyang kamay sa bagay na ito, malalaman kung anong uri ng mana ang taglay ng isang tao. Kumuha ng isang pirasong papel ang tauhan at inanunsyo na si Blaine ang unang magsisimula. Lumapit ang bata sa pasimano habang masayang sumisigaw sa tuwa. Ipinatong niya ang kaniyang kamay sa sandata. Sa edad na 4, ang mana circuit na dati ay bukas ay magsisimula ng magsara, at simula noon, hindi na magbabago ang mga attribute nito. Isang berdeng ilaw ang bumalot sa paligid ng espada. Ang kaganapang ito kung saan nalalaman ang mga mana attribute ay tinatawag nilang recognition ceremony. Masayang napangiti ang mga magulang ng bata at pinuri siya. Tumingin sa baba si Glenn at sinabing magandang attribute ang nakuha niya. Pinayuhan niya itong mag-focus para mas maramdaman pa ang lakas ng hangin. Bigla namang napatayo si Runa mula sa kanyang upuan. Habang nakatayo siya sa tapat ng espada, naisip ni Raon na ang kadalisayan ng mana ay nasusukat sa tindi ng ilaw sa talim nito. Tinitigan niya ng maigi kung paano sinusukat ng pamilyang Zighart ang kakayahan ng isang tao. Napakuyom naman ang mga aristokrata sa paligid. Nag-isip si Raon ng isang puso at inakalang hindi siya dapat umasa ng magandang resulta dahil masyado pang maraming cold energy sa katawan niya. Sobra-sobra pa ang cold energy sa loob ng kaniyang mana circuit. Sinabi ng lalaki na oras na para sa huling kalahok. Napalingon ang lahat na may pangmamaniit sa kanilang mga mukha. Napakunot ang noo ng bata. Matiim namang nakatingin sa baba ang hari. Nakatayo na ang kaniyang apo sa harap ng sandata. Tiningnan ni Sylvia ang anak at sinabihang sige na, pumunta na siya roon. Tumingin siya sa gilid at naisip na wala naman talaga siyang inaasahang milagro. Itinaas naman ng kaniyang ina ang kamay nito. Sinabihan siya nito na ulitin lang ang ginawa ng ibang mga bata. May tumulong butil ng pawis sa kaniyang balat. Itinaas niya ang kaniyang kamay. Biglang may apoy na lumitaw sa paligid ng espada. Humampas ang malakas na hangin sa kaniyang mukha. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng ilaw iyon.
Nanlaki ang kaniyang mga mata nang makakita siya ng maraming nakakatakot na halimaw. Nakatitig ang mga kakaibang nilalang sa mandirigma. Naupo ang bata sa likod ng estranghero. Itinaas naman ng kabalyero ang kaniyang espada. Isang bulusok ng gintong liwanag ang umatake sa mga kaaway. Isang malakas na pagsabog ang gumalabog sa paligid. Gulat na nanlaki ang mga mata ng bata. Pagkatapos ay nanginig siya at naisip ang batong espada. Ang ilaw ng kaniyang mana ay hindi man lang umabot sa gitna. Nagtawanan ang mga aristokrata at isinigaw na ngayon lang sila nakakita ng mana na wala man lang attribute. Napakunot ang noo ng hari sa sobrang pagkainis. Ipinatong ni Sylvia ang kaniyang kamay sa balikat ng anak at sinabing ayos lang ang lahat, huwag mag-alala. Pinagtawanan sila ng kanilang mga kamag-anak habang nakatingin sa kanila. Pero nagsalita si Glenn at pinatatahimik ang lahat. Mabilis silang napalingon sa hari. Nakaupo ang pinuno ng pamilya sa kanyang trono at sinabing masyadong maingay sa loob ng bulwagan. Tumingin siya sa gilid at inanunsyo na tapos na ang seremonya, kaya pinalalayas na niya ang lahat. Nagngisihan ang mga tao habang papaalis. Ipinatong ng butler ang kamay sa kanyang dibdib at sinabi kay Raon na oras na para umalis sila. Naiwan ang batong espada sa gitna ng silid. Ipinatong ni Glenn ang kaniyang pisngi sa kanyang kamay habang nag-iisip. Sinabi niyang wala na siyang magagawa pa. Pero biglang may pulang liwanag na nagsimulang lumitaw sa ibaba. Halos lumuwa ang mga mata ng matanda sa sobrang gulat. Nababalot na ang sandata ng nag-aapoy na enerhiya. Agad na nag-angat ng ulo ang hari. Naisip niya na ang liwanag na ito ay parang tindi ng sikat ng araw. Naalala niya na ang aura ng tagapagtatag ng pamilyang Zieghardt ay sadyang walang katulad. Kilala ito sa kanyang hindi matatawar ang lakas ng apoy, na kayang tunawin kahit ang apoy pa ng impyerno. Napatingin sa baba si Glenn at sinabing isa itong mana ng matinding gintong liwanag na lumitaw lang ng isang beses sa buong kasaysayan. Bigla siyang nag-angat ng tingin, sa harap niya ay isang nakakasilaw na gintong apoy. Tinawag ng hari ang pangalang Raon. Lumitaw ang status window ni Raon. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing sa madaling panahon, ang bilang ng mga rings ng magiging 3 na ang apoy. 7 taon na ang lumipas mula noong unang recognition ceremony. Nakaupo lang ang lalaki sa damuhan. Naisip niya na bibilis ng husto ang pag-unlad niya kung may magagawa lang siya tungkol sa malamig na enerhiyang iyon. Napalingon siya nang makarinig ng isang malakas na tili. Nilapitan siya ni Sylvia at sinabing dapat na silang umalis agad. Sabi niya, hindi sila dapat mahuli. Kumunot ang noo ng binata at naisip na, oras na pala para sa seremonya. Ibig sabihin nito, makikita na naman niya ang mga nakakairitang bagay na iyon. Bumukas ang pinto, tapos na ang seremonya. Nakaupo ang bata sa upuan, iniisip na kalahati lang ng mga kalahok ang nakapunta rito sa araw na ito. Maagang natapos ang lahat. Nakaupo si Glenn sa trono at kinausap ang kanyang apo. Tiningnan niya ito ng madiin at nagtanong, bakit hanggang ngayon, matapos ang isang buwan, ay wala pa ring sagot ang bata tungkol sa utos na sumali sa basic training? Pawis na pawis si Rayon. Dahil hindi maintindihan ang sinasabi ng matanda, napahawak si Sylvia sa kanyang dibdib. Sumigaw siya na iba ang kanyang anak sa ibang mga bata, at mahihirapan itong kayanin ang pagsasanay. Galit na pinag-igting ng hari ang kanyang mga kilay at sinabing walang exception dito. Walang espesyal na trato para sa mga nagdadala ng pangalan ng pamilyang ito. Napanganga ang babae at nagsimulang sumigaw. Nakiusap siya sa kanyang ama na bigyan muna si Rayon ng kahit kaunting panahon. Namawis ang ilalim ng kanyang mga mata habang nagsasalita ang hari. Pinapaalis na naman siya nito sa bahay at hindi na niya kaya. Nag-igting ang mga labi ni Sylvia at nanatiling tahimik. Sabi ng pinuno ng pamilya, ang tanging paraan para mabuhay sa mundong ito ay ang Zieghardt. Nagtawanan ng mga aristokrata. Tinakpan nila ang kanilang mga bibig at tinawag na kaawa-awa ang babae. Napayuko si Sylvia sa tindi ng hiya. Tumingin sa gilid si Rayon at naisip na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit ganito na lang tratuhin ng malupit ang kanyang ina. Nakatayo siya sa may pinto. Tinalikuran na niya ang kanyang pamilya, ang sirang espada ay nakahiga lang sa damuhan. May mga bakas pa rin na nag-aral noon ng martial arts ang babae, pero wala na siyang aura. Magkahawak kamay si Sylvia at ang ama ni Rayon. Iniwan niya ang pamilya at pinakasalan ang lalaking ito. Makikita ang mahaba niyang buhok. Noong nagbuntis siya kay Rayon at napatay ang kanyang asawa, wala siyang ibang choice kundi ang bumalik. Nakayuko siya dahil dati na niyang tinanggihan ang posisyon ng pagiging direktang tagapagmana, kaya naman masama ang trato nila sa kanya. Nilampasan ng lalaki ang babae. Ito ay pananaw lang mula sa labas at ang kanilang mga sitwasyon. Lumingon si Sylvia. Niluwagan ni Rayon ang pagkakunot ng kanyang noo at naisip na siya na ang anak nito ngayon at hindi niya matatagalan ang paraan ng pagtrato sa ina. Naglakad siya pasulong, hindi pinansin ang mga sigawan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina nang sabihin ng lalaki na, ayos lang ang lahat. Lumapit siya sa kanyang lolo at sinabing lalahok siya sa pagsasanay simula sa susunod na buwan, kumalma ang mukha ni Ray. Tiningnan siya ng madiin ni Glenn at pinayuhang umatras na hanggat maaga pa, dahil magiging sobrang hirap ng pagsasanay na iyon.
Tumingala ang bata at sinabing dapat niyang panindigan ang pangalang Zigart na ibinigay sa kanya. Kumunot ang noo ng hari. Tinanong niya kung alam ba ni Rayon kung gaano kabigat ang pangalang iyon. Ang kanyang sigaw ay nagpataas ng hangin, isang patak ng dugo ang nalaglag. Itinaas ng bata ang kanyang mga kilay, nararamdaman ang matinding pressure. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at nag-isip sa sarili. Napakalakas ng kapangyarihan sa titig pa lang ng kanyang lolo. Parang pinipiga ang puso niya palabas ng kanyang dibdib. Itinaas ng pinuno ng pamilya ang kanyang kamay, niyakap ni Sylvia ang kanyang anak at pinakiusapan ng katiwala ang hari na kumalma muna. Natahimik silang lahat ng kumunot ang noo ni Glenn at sinabing siya ang nagsasalita ngayon. Niyakap ni Sylvia si Rayon. Sabi niya, hindi pa kayang sumailalim ng bata sa mga pagsasanay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Rayon. Naalala niya ang dati niyang buhay kung saan isa siyang asasin at nabuhay sa kadiliman, nakatayo siya sa mga anino. Mas malapit pa siya sa kamatayan kaysa sa buhay. Bigla, ang dating anyo ng lalaki ay tinulak ang bago niyang anyo. Ngayon, magkaiba na ang lahat. Tiningnan ng aristokrata si Rayon, nagpasya siyang hindi na magtatago pa sa dilim kailanman. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nakangiti ang mamamatay tao. Kinagat ni Rayon ang kanyang mga labi, pagkatapos ay naglakad siya pasulong. Nagpasya siya na ibabalik niya si Sylvia sa kinalalagyan na dapat ay sa kanya talaga mula pa noong una. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Sabi niya, lumaki siya sa isang liblib na outbuilding, pero gusto niyang makilahok sa pagsasanay. Gusto niyang malaman kung tungkol saan ba talaga ang lugar na iyon. Tinanong ng hari kung nagpasya na ba ang kanyang apo na matuto. Gusto niyang maunawaan ang antas ng pamilyang Zigart. Sumagot ang bata na ito lang ang tanging paraan na meron siya. Humihingal siya ng malalim at nagsimulang manghina. Naisip niya na maaari siyang umangat sa pamilyang ito kung gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan. Nakakuyom ang kanyang kamao. Naglalaban ng mga estudyante gamit ang mga espada. Nagtanong si Caron kung masakiting bata ba si Rayon. Pinawisan ng tauhan at sumagot na ang bata ay tinatawag na sakitin, at halos hindi na raw ito makagalaw. Malubha talaga ang sakit niya. Kumunot ang noo ng manager ng Central Marshal Palace, at naisip na ang katawan ng batang ito ay hindi normal. Itinaas niya ang kamay sa kanyang mukha, at sinabing talagang katangi-tangi rin ang galing ni Sylvia. Nakatayo ang trabahador sa harap ng lalaking nag-utos sa katulong na dalhin ang lalaki sa annex. Mabilis na tumakbo si Raon sa field. Humihingal siya habang nakabukas ang kanyang bibig. Naglakad naman pasulong si Glenn. Nakahiga ang lalaki sa sofa. Tinatakpan ng sombrero ang mukha niya at nagkunwari siyang natutulog. Tumayo si Rimmer nang makita niya ang hari sa harap niya. Ngumiti ang Sword of Light at sinabing walang talab ang pagpapanggap niya. Umupo siya sa couch at sinabing sumusunod ang mga guro sa utos niya dahil ginagamitan niya ito ng utak. Binanggit niyang puro katawan lang ang gamit ng mga ito. Ngumiti ng malapad ang elf at sinabing kadalasan ay nagbabago ang tao bago ito mamatay. Tiningnan siya ng matanda nang may pagkairita habang nagtatanong kung napunta ba siya rito dahil sa pinakabata niyang apo. Nagkrusa ng braso si Rimmer at sinabing nandoon na si Sylvia at nakiusap na bantayan si Raon para hindi ito masaktan. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang baywang at ipinaalala na nangako si Glenn na hindi makikialam sa mga usapin ng ikalimang training ground. Gamit ang striktong tingin, sinabi niyang wala siyang gagawing exemption kahit paapo pa ito ng pinuno. Napanganga sa gulat si Rimmer nang sabihin ng hari na iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Tumingin siya ng diretso at nakiusap sa kanyang kasama na huwag babawasan ang tindi ng pagsasanay nito. Gusto niyang matanggal ang lahat ng mga hindi karapat-dapat. Tinakpan ng mentor ang bibig niya gamit ang kanyang kamay, pinipigilan ang sarili na tawaging mahina si Raon. Pagkatapos ay namula ang kanyang mga pisngi, at sinabing mas mahal pa pala ni Glenn ang bunsong apo nito kaysa sa ipinapakita niya. Tumalikod siya at sinabing sa pagkakataong ito, gagawin na niya ang gusto niya ng panatag ang loob. Tumalikod ang hari at nagpaalam sa kanya si Rimmer. Nagkrusa siya ng braso habang iniisip si Raon. Tiningnan ni Raon ang system notification at naisip na talagang kakaiba ang ikatlong level. Mas tumalas ang pakiramdam ng kanyang katawan. Naalala niya kung paano siya niyakap ni Sylvia habang sinasabing hindi dapat binibigla ang ganito simula pa lang sa unang araw. Itiningal niya ang kanyang kamao at naisip na talagang pinapabilis ng status window na ito ang kanyang cultivation. Inisip ng lalaki ang kanilang coat of arms, at naisip na sikat sa pagiging malupit ang pagsasanay ng pamilya Zieghart. Inisip niya ang laro ng checkers, at naisip na sa pamamagitan lang ng paglalagay ng matibay na pundasyon makakapagtayo ng isang matayog na gusali. Inilabas ng Kijata ang kanyang espada, at naisip na sa pagpapakita ng mga resultang mas mataas kaysa sa kahit kanino, mapapatahimik niya ang mga kritiko. Pagkatapos ay naisip ni Raon ang mukha ni Derek. Inihawak niya ang kamay sa kanyang mukha at naisip na hinding-hindi siya hihinto. Siya mismo ang pupugot sa ulo ng kontrabidang iyon. Lumingon si Raon. Pumasok si Sylvia sa kwarto at tinanong kung tulog na ba siya. Umupo siya sa kama at sinabing bukas ay pupunta na siya sa training ground para sa basic training. Nakangiting tinanong niya kung kailangan ba talagang pumunta doon ng anak niya.
Umupo ang bata sa harap niya habang sinasabi ng ina na gusto niya talaga itong pigilan. Natatakot siyang baka masaktan ito sa pagsasanay. Ipinatong ng babae ang kamay sa balikat ng lalaki at tinanong kung pwede ba itong ipagpaliban muna. Mungkahi niya, kahit 1 taon muna. Napataas ang kilay niya sa gulat nang sumagot ang bata na hindi na niya matiis ang lahat. Inilarawan ni Raon ang mga mapanghamak na tingin, nagnisihan ang mga aristokrata. Inihawak niya ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing bumibigat ang kanyang loob dahil dito. Hindi na niya kaya itong tiisin. Titig na titig si Sylvia kay Raon, laking gulat nang sabihin nitong kung malalampasan niya ang pagsasanay na ito ng may dangal. Naniniwala siyang hindi na siya babaliwalain ng mga taong iyon. Namula ang mga pisngi ng babae. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagsalita. Naisip niya na nakapagtataka na nakatira sila sa malayo, pero bakit pinapagalitan pa rin sila ng lahat? Inalala ng babae ang sarili noong kabataan niya. Sinabi niyang sa isa sa mga misyon niya, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng isang lalaki at nahulog ang loob niya rito. Pero dahil isa lang itong ordinaryong knight, hindi naging madali ang magsama sila, nahulog ang espada mula sa kanyang mga kamay. Isinuko niya ang kanyang mana circuit at energy circuit at iniwan ang pamilya. Hinaplos ni Sylvia ang ulo ni Shia. Ang kapatid na babae ng Kihata ay mas matanda sa kanya ng 2 taon. Sumugod ang mga lalaking nakatalukbong at sinabi ng babae na namuhay sila ng payapa noon. Tahimik ang buhay nila hanggang sa niresbakan sila ng kulto ng Eden. Nakatayo siya sa likod ng lalaki habang buntis kay Raon. Nanlaki ang mga mata ng babae. Wala silang nagawa. Napanganga siya ng malapad at napahagulgol. Nakatayo ang mga bantay ng hari sa likuran niya, pero huli na nang dumating sila. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Napayuko si Sylvia at sinabing wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang bumalik sa kanyang pamilya. Dahil doon, itinuring siyang makasalanan sa bahay na ito. Nakaupo sila sa tabi ng isa't isa. Sinabi niyang wala talaga siyang maisasagot sa kanyang ama. Kumunot ang noo ni Raon at naisip na naging makasarili ang kanyang ina. Naisip niya na tinalikuran nito ang kanyang responsibilidad para sa sariling kaligayahan, tapos ay bumalik para magmakaawa para sa kanyang buhay. Gayunpaman, siya ang ina na nagparana sa kanya ng pagmamahal sa dalawa niyang buhay, sinabi niya ng may. Ngumiti siya at ipinakitang wala siyang anumang pinagsisisihan. Niyayakap naman ng lalaki si Sylvia. Nakangiti niyang sinabi na masaya siya noong oras na iyon, at masaya rin siya rito kasama ang kanyang anak. Napayuko siya, at idinagdag na nakakaramdam siya ng guilt kay Raon dahil naging napakatanga niya. Ipinatong ni Raon ang kanyang kamay sa kanya, at sinabing huwag na siyang mag-alala. Habang nakangiti, naisip niya na kahit sabihin pa ng iba na makasarili ang kanyang ina, siya lang ang kaisa-isang mahalagang ina para sa kanya. Namula ang mga pisngi ng babae. May isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, nakabukas ang ilaw sa loob ng kwarto. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing pagod na siya habang pinapatahan si Sylvia. Naupo siya sa kama at sinabing sulit na suriin ang pag-activate ng Ring of Fire. Umupo siya ng D4. Lumitaw ang mana sa paligid niya at naisip niyang nakikita na niya ang resulta. Bigla na lang, ang hamog sa harap niya ay nagsimulang magkaroon. Isang hindi maipaliwanag na anino ang kuminang ng maliwanag at sinabing dumating na rin sa wakas ang tamang oras. Nakangiting sinabi ng espiritu na ang puot na namuo sa loob ng bata ay nakarating sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng aristokrata sa sobrang mangha, at iniulat ng sistem na nagising na ang kaniyang galit. Ngumisi ng nakakatakot ang mahiwagang nilalang at sinabing ang galit na nagmula sa kanya ay nakarating na sa kanya. Idinagdag pa niya na sa ngalan ng ikalawang hari ng underworld, ipaghihiganti niya ito. Isang agos ng mahika ang umikot sa paligid ng bola at hiniling ng masamang espiritu sa kausap na ibigay sa kaniya ang kaniyang kaluluwa at katawan. Itinukod ni Raon ang kaniyang tuhod sa lupa at nagtanong kung sino ito. Hindi maintindihan ni Wrath kung bakit may batang lumulutang sa tapat ng ulo ni Raon. Nilinaw ng maalamat na nilalang kung sino talaga ito, at idinagdag na ang puot na nakarating sa hari ay imposibleng nanggaling lang sa isang bata. Biglang tumingin sa ibaba ang espiritu, at sinabing siya nga talaga iyon. Napatikom ang mga labi ng tagapagmana ng pamilyang Zighart sa pagkalito nang mapansin ng kaniyang kausap ang kaniyang puso. Totoo ngang may hindi mapigil na galit sa loob niya, galit na napakunot ang noo ni Raon. Sinabihan siya ng ikalawang pinuno ng underworld na isuko na ang kaniyang kaluluwa at katawan, anuman ang mangyari. Sinabi niyang sa ganoong paraan ay maisasakatuparan na niya ang paghihiganting matagal na niyang pinapangarap. Habang nakatingin sa gilid, napaisip ang binata kung ang nilalang na ito ba ay nanggaling sa galit na naramdaman niya kay Darius bago siya mamatay. Kahit nahuli na ang lahat, itinaas ni Raon ang kaniyang baba at sumagot na hindi niya kailangan ng anumang tulong mula rito. Ipagpapatuloy niya ang paghihiganti gamit ang sarili niyang mga kamay. Gumapang ang masamang espiritu pababa sa leeg ni Raon at sinabing nagkakamali siya. Inisip niya na nahirapan siyang makuha ang pagkakataong ito, kaya hindi niya ito basta-basta maibibigay sa iba ng ganoon na lang. Napasigaw siya kung ano ba ang balak gawin ni Darius sa mismong ulo niya. Habang nakangiting aso, idineklara ni Wrath na wala siyang balak na makipagnegosasyon sa kanya.
Kumalat ang mga mahiwagang agos sa hangin sa harap ni Raon, at sinabi ng nilalang na nakapili na ito. Hinawakan ng bata ang kanyang balikat gamit ang kanyang mga daliri, at nagulat ang ikalawang pinuno ng underworld nang maramdaman niya ang nagyayelong apoy. Habang sumusugod pasulong, sumigaw ang malaalamat na nilalang na sapat na sa kanya ang isuko na lang nito ang kanyang katawan. Inilahad ni Raon ang kanyang kamay sa harap niya dahil sa takot. Kapansin-pansing nanliit ang mga balintataw ng lalaki. Napaupo si Raon sa tapat ng isang nakakasilaw na liwanag. May isang basong nagyayelo sa sahig. Habang nakahawak sa kanyang dibdib, napagtanto ng tagapagmana ng pamilyang Zighart na giniginaw na siya at tila naninigas na ang kanyang katawan pati na ang kanyang isipan. Pagkatapos nito, nagtaka siya kung ang katangian ba niya ay talagang lamig at hindi apoy. Inabot ng masamang espiritu ang kanyang mga daliri sa likod ng binata at iminungkahing disingin nito ang kanyang galit. Sinabi niya rito na isipin ang hayop na iyon at idinagdag na kahit maging Diyos pa siya, papatayin pa rin niya ito. Agad na nanginig si Raon at kasabay nito, naisip niya na nakakaraos pa siya salamat sa kanyang resistensya sa tubig. Pero hindi lang ang lamig ang nakakatakot sa ataking ito. Malapad ang ngiti ni Wrath. Pagtingin niya sa ibaba, napagtanto ni Raon na patuloy nitong pinupukaw ang kanyang galit. Paglapit sa ulo ng bata, ibinalita ng mahiwagang nilalang na dudurugin nito ang kanyang ulo at pagkatapos ay lalamunin ang kanyang laman. Sinabi niya na hindi na siya magbibigay ng anumang konsiderasyon, kundi lalamunin na lang niya ito ng buo. Habang mariing nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa lamig, naisip ni Raon na nasa limitasyon na siya dahil hindi na kaya ng katawan niya. Kapag nagpatuloy pa siya ng ganito, sigurado, mamatay na siya agad. Kaya naman, hindi niya maintindihan kung paano siya nabubuhay. Bigla na lang, nanlaki ang mga mata ni Rayon at naguluhan siya ng husto. Habang pinagtatapat niya ang kanyang mga palad, napagtanto ng tagapagmana ng pamilya Zighart na kaya pala niyang lumaban. Gamit ang malamig na enerhiya para kontrahin ang water attribute, posibleng magawa niya ito kung gagamitin niya ang Ring of Fire. Maaari niyang tuluyang maalis ang sakit na nararamdaman ng kanyang isip at katawan. Nakayuko ang baba, malalim na nag-isip ang binata. Ano man ang mangyari, ito na lang ang tanging paraan para mabuhay siya. Sa sandaling iyon, ang anino ni Rayon ay unti-unting napalibutan. Napatingin sa ibaba si Wrath dahil sa takot at hindi niya maintindihan kung ano yon. Galit na nagnitnit ang mga ngipin ng mahiwagang nilalang. Sumigaw siya na hindi niya maintindihan kung paano ito naging posible, gayong kapapagising lang naman niya. At dinagdag pa niya na isa lang naman siyang hamak na tao. Nakakunot ang noo sa sobrang konsentrasyon, nagsalita si Rayon. Siya mismo ang magsasagawa ng kanyang paghihiganti, at hinding-hindi niya ibibigay ang katawan niya sa kung anong masamang espiritu lang. Nagwala ang nilalang dahil sa galit ng tawagin lang na masamang espiritu ang pinuno ng kailaliman. Ngumiti ang binata rito at nang uyam kung ang pinuno ba ng kailaliman ay isang espiritu lang na walang binatbat. Nagnit-ngit ang mga ngipin ni Wrath sa tindi ng galit, at tinanong siya ni Rayon kung patay na ba ang lahat ng mga hari, sabay utos sa kanya na maglaho na lang. Habang nakakunot ang noo, naisip ni Rayon na kung iisipin, kakagising lang pala nito. Hindi niya alam kung dahil ba rito kaya hindi nito magamit ng maayos ang lakas niya. May lumabas na system notification sa tabi ng tagapagmana ng pamilya Zighart na nagsasabing may na-unlock siyang abilidad. Nagtaka siya kung bakit biglaan ito. Lumingon si Rayon, at napansin na nakikita na ang mga skills niya. Biglang sumigaw ang masamang espiritu na isa itong status window ang abilidad ni Wrath at tinanong kung saan niya ito nakuha. Tinanong ni Rayon kung ano ang mensaheng ito at ang status window sa pangkalahatan at kung may kinalaman ba ito sa kanya. Sumagot ito habang lumilipad sa hangin na totoo yon dahil siya mismo ang gumawa ng system na ito. Hindi niya maintindihan kung saan niya nakuha ito at tinanong kung para saan ba ito. Nakapikit ang mga mata, nagsalita ang pangalawang pinuno. Sabi niya, wala siyang dahilan para sabihin ito sa kanya, nang tanungin ng binata kung kailangan ba ito para pabilisin ang paglaki. Nagwala ang nilalang dahil alam ito ni Rayon, kaya pinagdikit ng binata ang kanyang mga daliri at nalaman ang katotohanan. Hindi maitago ng kausap niya ang emosyon nito. Walang duda rito dahil ito ay puro galit. Ang screen ng system ay nabalot ng nagbabagang apoy. Naisip ni Rayon na napakakakaiba nito. Naramdaman niya na ang epekto ng Ring of Fire ay mas malakas kaysa sa dati niyang buhay, salamat sa system. Habang nakanganga ang bibig, sinabihan siya ni Wrath na isuko na lang ang kanyang katawan o ang kanyang abilidad. Nakatingin sa ibaba, malakas na inulit ng nilalang ang kanyang utos. Galit na galit ang espiritu sa ginagawa ni Rayon. Itinapat ng tagapagmana ng pamilya Zighart ang kanyang kamao sa mukha, at napansing gumagana ito sa mana. Sumigaw ang nilalang, ang lakas ng loob ng isang tao, na magtiklop ng kamay, at isiping wala akong pisikal na anyo. Pero sa pagkakataong ito, walang magiging epekto ang aura, lalo na't wala pang nakakarating dito pagkatapos ng pressure. Habang iwinawagayway ang palad, nalaman ng binata na siya lang ang nakakakita at nakakaramdam dito. Habang lumilipad lagpas sa kamay niya, nagmakaawa si Wrath. Nakakunot ang noo ni Rayon sa pagtataka. Pagtingin sa kanyang pulso, hindi maintindihan ng binata kung ano yon.
May lumitaw na pulsera sa kanyang kamay, at sabi ng pangalawang Panginoon ng kailaliman, na gawa niyang makalaya. Sinabi niya na babalik ang kanyang lakas, at dinagdag pa na kahit anong gawin ni Rayon, hinding-hindi niya ito mapipigilan. Mananatili raw siya roon hanggat naririnig niya ang paghinga nito. Pagtingin sa kanyang mga daliri, napaisip si Rayon. Para bang linta ang masamang espiritong ito, at kung kaya lang niya, agad niya itong tatanggalin sa katawan niya. Nakatayo ang katulong malapit sa pinto ng silid, at naisip ni Rayon na kung tatanggalin niya ito, baka mawala rin ang system. O baka subukan ng nilalang nasaktan sina Sylvia o Helen. Dahil dito, nagpa siya ang bata na obserbahan muna ito. Mas mabuting manatili muna ito sa kanya para mabantayan, dahil naniniwala siyang mabilis din siyang lalakas. Bumungad ang maliwanag na buwan sa kalangitan, at sinabi ni Rayon na naiintindihan na niya ang lahat. Tinanong niya kung kailangan pa talagang maging pulseras ito, kahit na hindi naman ito bagay sa kanya. May ilaw na nagniningning sa tanging bintana ng mansyon, at kasabay nito, sumigaw si Wrath tungkol sa kanyang pananaw. Sabi niya, usapin ito ng panlasa na dapat irespeto, kung saan sinagot siya na masusunod ang gusto niya. Nagliliwanag ang madamong dalisdis ng bundok dahil sa sikat ng araw. Hinawakan ng katulong ang mga kamay ni Sylvia, at sinabing kaya ng batang amo ang lahat. Sumagot ang batang Panginoon na alam na niya ito. Nalungkot ang mga kababaihan nang ianunsyo ng binatilyo na handa na siya. Habang bumababa ng hagdan, napansin ng tagapagmana ng pamilyang Zieghardt na oras na para pumunta sa training ground. Habang nakatayo sa bakal na gate, nakiusap ang katulong sa binatilyo na mag-ingat at huwag magpakapagod ng husto, na ipinangako naman niya. Nangako siyang mag-iingat, pero kailangan na niyang umalis. Napatingin na lang sa lupa ang kanyang ina dahil sa labis na pag-aalala. Tinanong siya ng kanyang assistant kung sasamahan ba niya ang anak sa training ground nang ganoon ang hitsura ng mukha, at baka raw mag-alala lang ang bata. Hinawakan ni Sylvia ang balikat ng anak at hinilingan siya ng swerte sa pagsasanay, pero sinabi ng bata na wag na itong mag-alala. Sabi niya, wag na itong mag-alala dahil hindi naman siya magpapakapagod ng sobra, at kung hindi na talaga kaya, susuko na lang siya. Kumaway ang binata bilang pamamaalam sa mga miyembro ng pamilya. Habang pinagmamasdan ang papalayong anak, tinanong ng babae kung magiging maayos ba ang lahat. Sinabihan siya na mas mabuti na ang kalagayan ng bata ngayon, kaya babalik din siya kapag natapos na ang buong pagsasanay. Kinagat ng ina ang kanyang labi sa sobrang pag-aalala, pero naisip niya na kumpara noon, mas maayos na ang lahat ngayon. Habang pinapanood ang mag-inang nagyayakapan, sinabi ng katulong na ang tagapagmanang ito ang may pinakamagandang mga mata sa buong pamilya Zieghardt. Idinagdag pa niya na matagal nang nagsisikap ang batang Panginoon, kaya siguradong kakayanin niya ito. Nakangiting sinabi ni Raon na nangako siya sa kanyang ina na hindi niya sasaktan ang sarili at mag-ensayo siya ng mabuti. Umagos ang luha sa mga mata ng ina habang sinasabi ng anak na wag na siyang mag-alala. Dahil nangako siya, tutuparin niya ito. Napahawak si Sylvia sa kanyang dibdib at nakiusap na bumalik itong walang galos, at sinabi naman ng bata na dapat itong magtiwala sa kanya. Sinimulang pakalmahin ni Helen ang nanginginig na babae. May mga banderang nakasabit sa pagitan ng mga poste sa ikalimang training ground ng pamilyang Zieghardt. Naglakad-lakad ang mga kabataan sa daan at nagtanungan kung saang pamilya sila galing at kung mahirap ba ang pagsasanay. Nag-aalala sila sa hirap nito, kahit na sinabihan sila ng kanilang mga magulang na dapat silang makapasok sa unang 10. Napaawang ang labi ni Raon sa gulat at naisip na totoo nga ang narinig niya, sadyang napakaraming estudyante rito. Nagtakbuhan ang mga estudyante sa likuran niya, at naisip ni Raon na natural lang ito dahil maraming kinatawan ang nasa training ground. May mga kinatawan mula sa pangunahin at sangay na linya ng pamilya, pati na rin ang mga miyembro ng mga vassal family. Mayroon ding mga inirekomenda mula sa labas. Paglingon niya, naalala ng binatilyo ang sinabi ng katulong. Sinabi sa kanya ng katulong na sa sobrang dami ng tao ngayong taon, binuksan na pati ang ika-6 na training ground. Biglang may nagtanong kung siya ba yon. Itinuro ng isang lalaki ang kanyang kaibigan at sinabing tumingin ito. Sinabihan niya ang kaibigan na tingnan kung gaano kahina ang mga braso't binti ni Raon, na tiyak na mababali agad kapag tinamaan. Nagtanong siya kung bakit kailangan pa nitong sumali, dahil kung may sakit naman ito, pwede naman siyang mag-aral na lang at tumakas. Nakatitig lang si Raon sa kanyang pulseras kung saan maririnig ang galit ng masamang espiritu habang nagsasalita ang kandidato. Sabi ng kandidato, ang pulseras nito ng mga bulaklak ay nagmumukha siyang kawawang nilalang na palipad-lipad sa harap ng mga bully. Sabi ni Wrath, mga insekto lang ang mga ito na walang alam sa salitang dignidad, kaya dapat lang nabasagin ang mga ulo nila. Napalingon sa takot ang mga magiging fencer nang sabihan sila ni Raon na wag silang parang mga lamok na nambubwisit doon. Sinabihan niya sila na sabihin ang lahat ng diretsyo sa mukha ng taong pinag-uusapan nila. Nagsalita ang tagapagmana ng pamilyang Zieghardt. Tinanong niya kung alam ba nila na kung hindi nila kayang sabihin ang isang bagay sa harap niya, hindi nila dapat ito sinasabi sa likuran niya. Napanganga sila sa gulat at sinabihan siyang itikom ang kanyang bibig, galit na galit dahil sa lakas ng loob ng isang taong tingin nila ay talunan. Galit sila sa taong nakakulong lang sa outbuilding.
Kahit na hindi naman ito kinatawan ng pangunahing linya. Galing lang daw siya sa sangay na linya. Bahagyang nakayuko, nagtanong ang binatilyo kung anong karapatan nilang kausapin siya ng ganoon. Nagtanong siya kung bakit ang lakas ng loob nila, gayong galing din naman sila sa mga sangay na linya. Napangitngit sa galit ang mga kumukuha ng pagsusulit. Tinanong ng kausap kung sinasabi ba nila ito kapag mas mababa ang katayuan ng isang tao. Bigla siyang kwenelyuhan ng lalaki. Habang nakakuyom ang kamao, sumigaw ang bully na dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Nanliit ng husto ang mga balintataw ni Raon. Hawak ang kanyang baywang, inutusan sila ng magiging estudyante na tumigil, at tinanong kung ano ba ang ginagawa nila. Sinabi niya na magsisimula na ang training maya-maya. Kumunot ang noo ng isang batang lalaki, at sinabing may mga tagalabas na nakatingin. Sabi niya, hindi kailangang dungisan ang pangalan ng pamilyang Zieghardt sa harap ng mga ito. Habang nagkakamot ng ulo, sumigaw ang lalaki. Tinawag ng pasaway ang kanyang amo, at ang kasama naman niya ay nagsimulang humingi ng tawad. Habang nakahalukip-kip, nagsalita ang kinatawan. Napansin ng kinatawan mula sa pangunahing linya na hindi pa rin alam ni Raon ang kanyang lugar. Diretsong nakatingin na nagsalita ang lalaki. Sabi ng lalaki, si Raon ay alikabok lang sa ilalim ng kanyang mga paa na pwedeng walisin anumang oras, at nagdagdag pa siya ng babala. Sabi niya, kung ayaw nitong mapalayas sa outbuilding, dapat siyang mamuhay ng kasing tahimik ng isang daga. May isang babaeng nag-abot ng kamay sa kanya, at biglang naalala ng lalaki na binaliwala lang siya ng pinuno kanina. Dahil ito sa kanyang mga kakayahan, at sinamantala lang ng mayabang na lalaki ang pagkakataon para masolo ang atensyon ng pinuno. Habang kinakagat ang kanyang labi, naisip ng examine na ang taong ito ay isang outcast na babagsak lang, at hindi man ning makakatapos ng maayos sa training. Liningon ng binata ang katabi niya, at ipinaliwanag na kung hindi rin lang siya susunod ng maayos sa training dito, mas mabuting maglaho na siya agad. Tutal, wala naman siyang kahit isang tsansang makasali sa training na ito, kahit ano pang gawin niya. Habang nakatayo sa likuran, napansin ni Rayon na kung ano-anong walang kwentang bagay ang sinasabi nito, at sa napakabastos pang paraan. Nakakuyom ang mga kamao, nilinaw ni Rayon na masyadong mataas ang tingin nito sa sarili, gayong isa lang naman siyang direktang descendant na wala namang posisyon o katayuan. At anong karapatan niyang itrato siya ng ganito, kahit na hindi pa siya opisyal na nagiging apprentice. Halatang nanliit ang mga balintataw ni Ben sa sobrang galit nang sabihan siyang ang tanging magagawa lang niya ngayon ay magsumbong sa kanyang tatay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinding-hindi matanggap ng lalaki na ang isang miyembro lang ng side branch ay nangahas na pagsalitaan siya ng ganoon. Bigla namang may anino ng isang lalaking may mahabang pulang buhok ang lumitaw sa nakabukas na pinto. Itinaas ni Rimmer ang kanyang kamay, gulat na nag-aaway na agad sila, at sinabing masyado pang bata ang mga ito, pero ang lalakas na ng loob. Tumingin sa gilid si Rayon at napaisip kung iyon ba ang light sword ng pamilyang Zieghardt. Kahit na sinabihan na silang napinsala ang kanyang dansyan, ngumiti pa rin ng malapad si Rimmer at nagtaka kung paano pa ito nakikipag-away. Iminungkahi niyang maghintay muna hanggang matapos ang admission ceremony, habang sa isip naman ng binata ay hindi niya inasahang nandito na ito ngayon. Kumunot ang noo ng kinatawan ng main family sa paraang tila nagbabanta. Habang nakatayo sa entablado, sinabi ng lalaki na ikinatutuwa niyang makilala ang lahat, at idinagdag niyang siya ang mamumuno sa kanilang training. Bahagyang ipinikit ni Rimmer ang kanyang mga mata, sinabi ang kanyang pangalan, at umasang magkakasundo silang lahat. Nakapamaywang na sinabi ni Rimmer na narinig niyang may 160 tao ang lalahok sa pagkakataong ito. At kahit anong tingin mo rito, masyadong marami iyon, kaya kailangan nilang magsagawa ng test para bawasan ang kanilang bilang. Nagtaas ng daliri si Rimmer, at inanunsyong sangkapat lang sa kanila ang matitira. Laglag pa nga sa gulat ang mga kandidato, hindi sila makapaniwalang ganoon lang kakaunti ang kukunin, at nagsisigaw na hindi iyon maaari. Sinabi ng matanda na kailangan nilang paghiwalayin ang magagaling sa mga mahihina dahil pabor siya sa pagtuturo sa mga pinakamahusay lang. Kinuskos ni Rayon ang kanyang mga kamay at pinakiusapan si Wrath na manahimik na lang nang magalit ito dahil minamaliit sila ng bastos na lalaking ito. Umupo sa upuan ng head ng training at sinabing iyon ang batas sa parade ground na ito. Pagkatapos ay idinagdag niya na kung gusto nilang makipagtalo, dumiretso sila sa pinuno, pero ngayon ay magsisimula na ang test. Itinuro ni Rimmer ang kanyang daliri sa harap, nagtatakang tinanong kung bakit nakatayo lang sila, at inutusan ang lahat na tumakbo. Nanlaki ang mga mata ng isa sa mga magiging estudyante sa sobrang excitement habang mabilis na humaharurot ang mga kandidato at sumisigaw ang kanilang guro. Ang pundasyon ng martial arts ay tibay ng katawan at lakas ng loob, kaya kailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari hanggang sasabihan silang huminto. Habang lumilipad malapit sa siko ng binata, sinabi ng ikalawang pinuno ng underworld na dahil nagsimula na rin lang siyang tumakbo, dapat ay siya na ang manguna sa grupo. Tinanong niya kung bakit si Rayon ang pinakahuli at tila naglalakad lang, pero binawi ni Rayon ang kanyang kamay at sinabing hindi naman ito isang paligsahan. Kaya hindi niya kailangang unahan ang mga ito. Isang mapaglarong ngisi ang lumitaw sa mukha ni Rimmer habang nag-iisip ang descendant ng pamilyang Zieghardt.
Pinagmamasdan niya ang nakatagong lakas at pagkatao ng bawat isa. Naunahan na si Rayon ng ibang mga kandidato, at doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi lang sa kung ano ang nasa harap ng kanyang mga mata nakatuon ang pansin ng head ng training. Tumulo ang pawis sa mukha ng binata dahil sa pagod, at doon niya napagpasyahan na ang sinumang mas matagal na makakatiis ang siyang mananalo sa test na ito. Sisiguraduhin niyang makakarating siya hanggang dulo. Napansin na hindi talaga mapapantayan sina Ben at Renan gaya ng inaasahan. Mabilis silang sumusulong habang pinapanood ng mga nakatatanda ang training ng mga kabataan. Sabi ng isa sa kanila, lahat sila ay may matataas na antas. Gayunpaman, ang dalawa ang talagang namumukod-tangi, na sinagot naman ng kanyang kasamahan na kahit ngayon ay hindi pa nila ginagamit ang kanilang buong lakas sa pagtakbo. Siguradong makakatagal pa sila ng ilang oras. Itinakip ng mga bata ang kanilang mga kamay sa mukha para harangan ang hangin. Sinabi ng trabahador sa parade ground na kung ang mga batang ito ay mayroon ng ganitong kakayahan sa edad na 12, nakakatakot isipin ang kanilang kinabukasan. Habang nakahalukip-kip, napansin ng lalaki ang bata at tinanong kung ito ba ang parehong Rayon na kilala lang ng lahat sa pamamagitan ng mga balibalita. Hawak-hawak ni Rayon ang kanyang jacket sa tapat ng dibdib at sinasabi tungkol sa kanya na hinding-hindi niya kayang humabol sa kanila. Bukod doon, palagi siyang nasa dulo. Pero kung iisiping may sakit siya, talagang kamangha-mangha na ang paraan ng kanyang pagtakbo. Nakatayo ang matanda sa entablado at napansing mukhang pagod na ang batang ito. Nahinuha niya na siguradong mapapatalsik na ang bata sa lalong madaling panahon dahil sagad na ang kanyang stamina. Isang masayang ngisi ang gumuhit sa mukha ni Rimmer, sabay lapat ng daliri sa kanyang bibig. Naisip ni Rimmer na talagang pambihira ito, at ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng bata. Nakasimangot ng nakakatakot ang pinuno ng pamilya, at naisip ni Rimmer sa kanyang sarili na tila hindi niya kayang sukatin ang kakayahan ng mga pinakamalalakas na tao sa kontinente. Hindi niya kayang tantiyahin ang tunay na lalim ng kanilang lakas. May mga asul na tilamsik ng tubig na makikita, at lumabas na karamihan sa mga bata ay may mga nakikitang hibla ng mana. Dahil sa mga kulay nito, posible nang mahulaan kung ano ang magiging kahihinatnan nila sa hinaharap. Mahigpit na hinawakan ni Renan ang hawakan ng kanyang espada. Tumingin sa gilid si Rimmer at naisip ang batang nagngangalang Rayon. Habang nakahalukip-kip, ang opisyal ng parade ground ay hindi maintindihan kung bakit wala siyang makitang kahit anong kulay sa kanya. Habang nakangiti, nagtaka ang tutor kung ang ibig bang sabihin nito ay nagtagumpay na itong maging mas malakas kaysa sa kanya at lumampas na sa abilidad niyang makakita. Pagkatapos ay sinabi niyang napaka-interesante nito. Habang nauuna kay Rayon, sumigaw ang isang kandidato na dapat lang tingnan ang taong hirap na at nasa huling pwesto na ngayon. Nasinagot naman ng kanyang kasama na mahirap itong tawaging huli dahil parang tutumba na ito at mapapatalsik. Hindi man lang daw ito tatagal ng 10 minuto. Nanlaki ang mga mata ni Rayon, hindi siya makapaniwalang mangyayari ito. Tumingin ng diretso ang binata, hindi niya maintindihan kung bakit takbo lang sila ng takbo kung ito ay isang pagsasanay. Noong unang panahon, hinahabol si Rayon ng mga hayop. At ngayon, naalala niya na sa dati niyang buhay, may mga gutom na hayop na laging nakabuntot sa kanya. Para mabuhay, kailangan niyang tumakbo hanggang sa mawalan na siya ng malay, anuman ang mangyari. Napangisi ang tagapagmana ng pamilyang Zigart at naisip kung hindi ba masyadong madali ang lahat ngayon. Mabilis na sumusulong ang mga kandidato. Pinapanood ni Rimmer si Rayon habang dumaraan ito, nalaglag ang panga niya sa sobrang pagtataka. Hindi maintindihan ni Rimmer kung paano nakakatakbo ang batang ito. Ang binata ay nakayuko na sa sobrang pagod, at naisip ni Rimmer na matagal nang ubos ang lakas nito. Ang ginagawa niya ay hindi na lang basta pagmamatigas o galit. Itinaas ng bata ang kanyang mga siko, at doon napagtanto ng matanda na wala na dapat siyang natitirang lakas na pwedeng pigain. Nanlilisik ang mga matang naisip ng supervisor ng pagsasanay, na nagpapakita ang bata ng isang determinasyon na tanging mga taong nagsasanay sa bingit ng kamatayan lang ang makakakuha, pero hindi malinaw kung saan ito nakuha ng batang ito. Hinawakan ang kanyang baba, bumulong ang lalaki na interesado talaga siya. Nagnitngit ang mga ngipin ni Bin sa galit. Lumingon ang kandidato at nagtanong kung bakit pa ito tumatakbo, at naisip niya ang tungkol sa narinig niya na ang katawan nito ay hindi nasa kondisyon para magsanay. May isang sakristan na humawak sa dibdib niya noon, at sinabing ang banal na ermitanyo ay nagpahayag na dahil sa sumpa ng matinding ginaw, ang anak ni Sylvia ay hindi kailanman magiging isang mandirigma. Hindi pa nga sigurado kung mabubuhay siya. At napansin ng kinatawan ng pangunahing pamilya na mukha itong kawawa nung magkita sila ng personal. Sa parehong pagkakataon, nagtatago ang lalaki sa likod ng pader, pero hindi niya maintindihan kung paanong nangyari ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa galit, naisip ng magiging fencer na nayayamot siya sa lahat. Gamit ang mana activation, biglang
Itinulak ng binata ang kanyang paa mula sa lupa at nagpa siyang ipakita sa lahat na may napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang kakayahan na ang tanging magagawa lang nila ay sumuko. Sa bilis ng takbo, tumutulo ang pawis mula sa mukha ng kandidato. Si Rayon ay nagsimula ng lumapit kay Renan. Kumunot ang noo ni Rayon at naisip na hanggang salita lang ang isang ito at sa ibang aspeto ay isa pa rin itong bata. Nakatingin ng diretso ang babae at napansin ng tagapagmana ng pamilyang Zigart na mas matanda ang pag-iisip nito. Habang nasa likod ng miyembro ng pamilyang Basel, nagpasya ang binata na kahit anong mangyari, ang pagsusulit na ito ay hindi pakikipagkumpetensya, kundi laban sa sarili, kaya ang mga ganitong walang kwentang yabang ay baka makasira lang. Sa kanyang bilis, makikita ang makakapal na ulap sa langit. Ang isa sa mga kandidato ay nakayuko na dahil sa pagod. Kinakamot ang kanyang baba gamit ang likod ng kanyang kamay, nagtaka ang lalaki kung ano ang nangyayari at bakit tumatakbo pa rin ang maliit na bata, na sinagot naman ng kanyang kasama na, ang sabi raw ay mahina ito dahil sa sakit. Nagpatuloy si Rayon sa pagsulong ng may kumpiyansa, pero walang nakakaalam kung napapagod ba talaga siya. Bahagyang nakabuka ang bibig, tinanong ni Rayon sa kanyang isip. Ang iba na huwag nang magsalita ng kung ano-ano, dahil mamamatay na rin naman siya agad dahil sa lamig sa loob ng katawan niya, ang Ring of Fire. Ay nagliliyab malapit sa kanyang puso. At kasabay nito, naisip ng tagapagmana ng pamilyang Zigart na nararamdamang. Parang sasabog na ang kanyang puso at baga ngayon, pero sa paggamit lang ng Ring of Fire niya nagagawang pigain ang kanyang lakas. Napangiti ng masaya ang binata at naisip na buti na lang at ang Ring of Fire ay mabilis na nag-improve at inakala niyang nagpapakita ito ng buong potensyal kapag ibinibigay ang lahat, kaya kailangan itong ituloy ng ganoon pa rin. May mga mapupulang pangil ng pating na parang makikita sa loob ng kanyang bibig. At doon niya napansin na siya ay tinawag niya siyang basura at sinabi pang hindi lang siya napag-iiwanan, mukhang wala rin siyang kwenta. Habang umaaligid sa likod ni Rayon, pinilit ulit siya ng masamang espiritu na ibigay na ang katawan nito para magawa niya ang gusto niya. Bukod sa paglampas sa magiging disipulo na asul ang buhok, sumulyap si Rayon sa gilid at nairita dahil sumulpot ito sa maling pagkakataon. May biglang kislap ng liwanag sa tabi ng bata at sumigaw ang pangalawang pinuno ng kabilang mundo na patitigasin niya ito sa ginaw hanggang sa maging yelo. Biglang may mga daloy ng enerhiya na bumaon sa likod ng tagapagmana ng pamilyang Zighart. Napangitngit ang binatilyo sa tindi ng galit at alam niyang kailangan niyang magtiis, kahit pa parang sasabog na siya sa sobrang puot. Tumingala si Rayon at nagpasya na dapat siyang magpanggap na parang wala lang ang lahat hanggat kaya niya. Pinanlisikan niya ito ng mata at inutusan ang nilalang na huwag gagawa ng anumang katangahan, manahimik na lang daw ito dahil wala rin naman itong talab sa kanya. Tumawa lang ang nilalang at sinabing huwag siyang patawanin dahil wala raw ni isang tao sa mundo ang makakayanan nito. Ang kapangyarihan ng nilalang na si Wrath. Napahawak si Rayon sa suot niyang jacket sa tindi ng sakit, habang pinapanood naman siya ng kasama niya kung hanggang kailan niya ito makakayanan. Habang mabilis na tumatakbo, tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha, at alam ni Rayon na kailangan niyang magpakatatag. Dahil sa oras na magpakita siya ng kahit katiting na kahinaan, siguradong lalamunin siya agad ng kadiliman. Mukhang mapapasigaw na sa hirap ang tagapagmana ng pamilyang Zighart habang nakaluhod sa sahig. Galit na sumigaw si Wrath at sinabing napakatigas ng ulo nito, hindi niya maintindihan kung bakit tila baliwala rito ang kanyang kapangyarihan. Biglang napayuko ang binata habang binabawi ang kanyang kamay. Napabuntong hininga ang kandidato dahil sa tindi ng hirap na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay mamatay na siya dahil ayaw nang sumunod ng sarili niyang katawan. Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Renan. Napansin ni Rayon na nagdidilim na ang kanyang paningin at hindi na siya makahinga ng tama. Napakunot noo ang magiging bihasang Espanya, iniisip niya kung hanggang dito na lang ba talaga ang kaya niya. Bumagsak sa lupa ang mga examinee dahil sa sobrang pagod ng ianunsyo ni Rimmer na sapat na ang lahat. Masama ang tingin ni Ben habang tinatawag na matigas ang ulo ang kanyang kalaban, sabay buntong hininga sa pagod. Sa isip ni Rayon, alam niyang kamatayan na talaga ang hinarap niya. Hindi rin naging madali ang buhay na ito para sa kanya. Lumingon lang si Renan at nanahimik, habang nakangisi ng nakakatakot, sinabi ni Wrath na isa siyang halimaw. Hindi niya mawari kung paano ito naging posible, sumagot naman ang isa na sinabi na niya sa kanyang huwag nang mag-aksaya pa ng lakas. Dahil wala rin naman itong silbi. Habang nakahawak sa kanyang dibdib, naisip ng binata na siguradong nakatulong ito para lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto niya na naging maayos ang paglakas ng kanyang katawan dahil sa nakita niya sa status window, kaya dapat lang na ituloy-ituloy niya ang ganitong klaseng pagsasanay. Biglang napatingin si Rayon sa unahan. Nakita niya ang isang dambuhalang screen mula sa sistem na nagsasabing nakamit na niya ang mga kinakailangang kondisyon. Kahit nasa limitasyon na siya, mas lalo pang tumaas ang kanyang kakayahan. Ang galit na espiritu naman ay umaaligid sa balikat ng binata at hinding-hindi matanggap ang nangyayari. Punong-puno siya ng poot dahil tumataas ang mga stats ng bata dahil lang sa pagpigil sa kanya.
Bigla namang naningkit ang mga mata ng tagapagmana ng pamilyang Zieghardt. Hindi maintindihan ng pangalawang pinuno ng kabilang mundo kung ano ba talagang kamalasan ito. Habang nakatayo sa entablado sa harap ng maraming aplikante, nagsalita si Rimmer. Sinabi niyang nahirapan ang lahat ngayong araw, at sa wakas, ay tapos na ang pagsusulit. Napayuko na lang ang mga kandidato dahil sa tindi ng pagkadismaya. Pinaalala ni Rimmer ang mga binitawan niyang salita bago sila magsimula. Habang malapad ang ngiti, ipinaliwanag niyang nagbago na ang ihip ng hangin. Ang sinabi niyang sangkapat lang ng mga tao ang matitira sa huli ay isa palang malaking kalokohan. Galit na sumigaw ang isang bata habang nakanganga sa gulat dahil muntik na raw silang mamatay para lang sa kasinungalingang iyon. Ang tanong niya tuloy, paano naman daw siya magtatanggal ng ganoon karaming tao sa unang araw pa lang, di wala na siyang tuturuan yan. At isa pa, wala naman siyang sinabing ibabase niya ang lahat sa resulta ng pagsusulit na ito. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rimmer at kumunot ang noo. Binalaan niya sila na kung magpapatuloy ang ganitong klaseng training, siguradong karamihan sa kanila ay babagsak. Bigla namang napatingala ang mga kandidato. Habang nasa entablado, inanunsyo ni Rimmer na simula sa araw na ito, sila ay mga pansamantalang estudyante na. Dagdag pa niya, kapag nakapasa sila sa pagsusulit pagkalipas ng 6 na buwan, tatanggalin na ang bansag na pansamantala sa kanila. Habang nakapikit, binanggit ni Rimmer na balak niyang pumili ng pinakamahusay na estudyante sa lahat kahit na hindi niya sila bibigyan ng kanya-kanyang ranggo. Kitang-kita ang mga gusali sa loob ng ikalimang training ground habang sinasabi ni Rimmer na hanggang dito na muna ang lahat. At ngayon, maaari na silang tumuloy sa pinakamagarang dormitoryo na inihanda para sa kanila ng pamilyang Zieghardt. Ipinaalam din niya sa kanila na may isang lihim na training ground sa gawing kaliwa kaya dapat nilang tandaan iyon. May mga damong sumisibol sa malalaking ugat ng mga puno. Naglakad na papasok ang isa sa mga tauhan ng ikalimang training ground. Sumunod si Rimmer sa pinuno ng training ground habang tinititigan ang kanyang mga bagong estudyante. Sumunod ang tauhan ng training ground sa kanilang pinuno patungo sa lugar kung saan sila magpapahinga. Habang nakangisi ng may pagkatuwa, nagulat si Rimmer nang makitang may bisita pala sa paborito niyang batuhan na tinutulugan tuwing hapon. Pinasingkit ni Glenn ang kanyang mga mata at tinanong kung kumusta ang naging takbo nito. Humahampas sa hangin ang pulang kapa ng lalaki. Bahagyang ipinikit ni Rimmer ang kanyang mga mata at nagtanong kung bakit siya pa ang tinatanong dahil siguradong kitang-kita naman nito ang lahat. Mahigpit na napahawak ang mga bata sa hawakan ng kanilang mga sandata. Napaisip si Rimmer kung nakakamangha ba talaga ang kakayahan niya. Dagdag pa niya, gaya ng inaasahan ay may talento sina Buren at Renan, habang ang iba naman ay mukhang magiging maasahang suporta sa hinaharap. Habang magkakrus ang mga braso, inamin ng head of training na may gusto siyang sabihin. May aninong tumakip sa likod ni Raon, kasabay ng pag-uulat ng isang tauhan ng training ground tungkol sa kanyang pagkatalo. Habang nakasandal sa bato, napansin ni Rimmer na talagang sagad na sa limitasyon ang lakas ng bata. Kahit hindi niya lubos maisip kung paano ito nakatakbo hanggang dulo, alam niya ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng sitwasyon na walang katiyakan. Napapikit si Rimmer at sinabing mula nang mawasak ang kanyang dantian, naging sobrang nakakabagot na ang buhay niya. At ngayon, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tila may bago na namang nakakawiling mangyayari. Tumingin sa malayo si Glenn at sinabing gusto rin niyang maging isang guro. Habang paalis sa bato para umidlip, pinayuhan siya ng lalaki na huwag mag-aksaya ng oras sa mga kakaibang bagay. Sinabihan siya nito na mag-focus na lang sa kanyang mga tungkulin. Nakangiting malapad namang sumagot si Rimmer na mukhang mayroon na siyang mapagkakatiwalaan. Galit na nakasimangot ang pinuno ng pamilyang Zieghardt habang bumubulong na isa lang itong aksidente. Naisip niya na magiging mahirap para sa batang iyon ang maging isang mandirigma habang nakatayo malapit sa isang dambuhalang bato.